sa mga kamisis nating Ilonggo, Gid at marhay na aga sa mga taga Bicol. Good morning naman sa lahat ng mga kamisis natin dito sa studio at sa anumang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, kilala bilang child star at singer. Ngayon, direktor na din. Ano pa ba ang hindi kayang gawin ni Ice Sigera? nagugulat ako na, paano ko naging singer? Oo nga. Hindi ako makapaniwalang naging singer ako. Sa edad na 5 taon, bibilib kayo sa galing niya sa addition, subtraction at multiplication. Yan ang baby bibon na si Bryce. Meron po siyang parang kinakanta sa May isip kinakanta niya. siya? Opo. 6, 12, 18, 24, and 30. Gamit malunggay, pwede na kayo magkaroon ng putahing pasta na mapapapastorific ka sa ihain na yan. Paano po natin ito sisimulan? Okay po. Lagay po tayo ng oil, olive oil. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Pagdating daw ng panahon ay hindi pa din daw siya titigil sumagap ng chismis. Ang marites ng barangay, Laila Chicadora! Gusto mo ba yung buhok ko? Kasi nga di ba July na, kaya July na huwag na nga. Oh, July. Parang para siyang major production. Oh, di ba? Oo, ilang tao ang gumawa niyan? Hindi ko alam kasi made in China to. Made in China, Oo. kinakabit lang. Charot lang yan, pinoponytail lang Wow. yan. O, diba? Pero kakulay ng buhok ko, diba? Pwede na. Pwede rin yan sa dog. Yeah, Oo, diba? diba? Sa aso. Okay, o ano naman ang chismis Naku, natin ito na ngayong nga. araw? Pagdating ng panahon, malalaman mo rin kung sino to. Kasi Okay. nga, Ate Coring. Etong ating sobrang sikat na artistang girl lalo na ito, hindi naman natin masisisi. Kasi nga, siguro marami siyang kakilala, award-winning actress, Grand Slam kung saan nananalo. Natural, maraming gusto maging kaibigan siya, marami siyang connections. Sa sobrang dami, hindi na niya ma-memorize lahat. Ang alin? Yung mga pangalan ng mga nakikilala niya. O ngayon? Kahit ng mga big people na nga, kasi nga siguro sa dami. So, Oo. tuwing may event, tuwing merong function, lagi siyang may katabing either yung yaya niya o assistant niya. So, eto na mga ganap. Daming tao, hi, hello, kamusta na kayo, ganyan. Tapos sasabihin niya, sino na nga yan? Tapos magpapalapit na, hi, hello, ma'am, ano, chu-chu-chu. Ayan, ganon. Kasi nga, sa sobrang dami, na siya, na-overload yung utak niya. Although hindi naman yun masama, pero... Hindi naman yan krimen. Oo, hindi nga. Pero nakakatuwa lang kasi na at least meron siyang tagapaalala. Ay, ako meron akong wala akong alalay, meron akong earpiece. Sino nga ito? Sino nga ito? Modern na ngayon ha. Di Bluetooth ka na. Oo eh. So, hindi naman yan krimen. Mahirap Hindi naman talaga. Ang cute lang kasi niya, Pero diba? kung yung tao namang yun ang nagpapasweldo sa'yo Oh, why not? at hindi mo alam na ang pangalan niya ay si Manny Pangilinan o si Ricky naku, baka Vargas tayo dyan. o kaya si Shea Cabal o kaya si Guido. Ay, oo naman si nako Sir GRZ. Naku, oo. Boss Guido, Good hello. morning! We love you! Hello from the Kasalanan na cats. yun. Ay, oo, iba talaga yun, Ate Coring. O eto naman, nagpaplano ding maglabas ng bagong kanta. Totoo ba? Wow! Totoo ba? Ano ba yung title? Ang poging tambay ng barangay Ryle Santiago. Good morning po! Bakit niyo po alam yun? Ba't niyo po alam na may plano ako maglabas ng bagong kanta? Siyempre, ano ka ba? Ikaw naman. Do not underestimate me. Gosh, grabe, hindi lang pala sa lunch na busog kasi nabusog ako sa Raya Studios. Talaga ba? Tingin ka pa tingin? Busog. Wow! Ay, Busog nahawakan ako mo hindi pala sa chismis. Pati ako chinichismis sa Ate Coring. Oo. Ano ba yung bagong kanta na yon? Actually, may album kasi akong binubuo. Medyo busy lang po kasi yung producer ko. Kasi may iba pa siyang inaasikaso. But, yung unang kanta, Anino, yung title. Anino? Opo. Tungkol sa mga on-screen partners, tapos may nakatagong off-screen. Diba po, minsan ganon? Ay, ano ba? Broken-hearted ka ba? Bakit ganyan ka magsalita?
Ang laki-laki ng puso sa dibdib ko pero walang pagbibigyang pag-ibig. Alam mo, yung mga mata talaga ni Ryle, oh, kitang-kita. It's okay. Ah, As long as dito ako, kasama ko si Ate Laila, ikaw, Ate Coring, kahit wag na si Pera Godmother. ha? Ate ko rin, meron talaga ako alam dito kay Ryle. Gusto kong isplok sa'yo. Kaya Oh. lang, siya na lang. Oh, sino, may Siya na lang. takers ba si Ryle? Oh, bakit parang malamya? Depende daw kung nakapag-almusal. Opo. Dapat kasi binusog mo rin doon sa catering nung Raya. Tara po, sa Raya Studios. Oo, kita mo. Hinangahan. Naniniwala po ako, age doesn't matter. Grabe lahat kayo, may asim ba? Unahin na ang mga walang ngipin. Okay. Eto naman si Pera Godmother, paikot-ikot at may nakilalang delivery rider dito sa Mandaluyong na walang kaliwang kamay pero nagtatrabaho pa rin rider pa. Deserve na magkaroon ng 5K for you! O, eto naman, kasama ko na naman nagmamagandang si Precious. O, Precious, ano ang nagpapasaya sa'yo pag gumigising ka araw-araw? Siyempre, yung good morning ng asawa ko. Ay, ang landi mo, girl. Sa akin sa araw-araw ay buhay ako. Buhay ko. Tama. Kasi ang gumising ka araw-araw ay Naman. isang kaligayahan at biyaya na may kapal. Ang ating wish ay araw-araw tayong gigising. Yan, pasalamat kami kapal. Alam niyo ba na meron akong hinahanap na delivery rider na kahit may kapansanan ay talagang lumalaban sa buhay, rain or shine ay bumibiyahe yan dahil para masuportahan ang kanyang mga mahal sa buhay at para sa kanyang mga pangarap. Kilalanin natin siya. Hello naman yan! Nagulat ka ba sa akin? Halika dito sa tanyet. Parang ginulat kita. Ako ang iyong Pera Godmother. Pichika mo nga sa akin na Tanyel para malaman ng ating mga kamisis dyan. Paano ka nagsimulang mag-delivery rider? 2020 po. Nag-start po ako as nagbabike po. Tapos nakaipon ng konti, unti-unti po nag-upgrade. Tsaka ito nga Nathaniel, bilang PWD, eto, wala kang kaliwang braso. Ano ang struggle mo sa iyong araw-araw na biyahe? Bali, struggle po yung traffic, saka yung ngalay po sa kalsada. Yung ngalay. Nakatukod po, kumbaga nakasuporta siya para hindi po gumalaw yung manibela. Na-curious lang ako kasi saan ka, kapag nandito ka sa Maynila, saan ka nagpapahinga o natutulog? Mostly po natutulog ako sa mga fast food na ina-allowed kami kahit paano makatulog. Pagka walang fast food na available sa ilalim ng elevated U-turn ng C5. Minsan, 7 days to 2 months, hindi ka nauwi ng Cavite? Simula po nung nagtaas yung gasolina, medyo nahirapan na po akong umuwi kasi hindi naman po ganun kalakas yung delivery, hindi kayang sumustain ng uwian. So nag-stay na lang ako dito sa Manila. So, natry mo bang maghanap ng ibang pagkakakitaan? Nag-apply ka ng mga ibang trabaho? Sumubok naman po ako sa mga company pero hindi naman po halos lahat ng kumpanya napapansin kaming mga may kapansanan. Siyempre po, kumbaga yung normal na tao nga, nahihirapan na makahanap ng maayos na trabaho. So, what more pa kaming mga may disability. Pero normally, gaano ka katagal kailangan na biyahe sa buong araw para makuha mo yung quota mo? From 12 midnight po up to 6 a.m. Rest ako ng 3 hours pagdating ng 9 a.m. until ngayon po na mag-aalas 5. Tapos, mamayang gabi, sasalubungin ko pa po yung peak hour. 14 to 16 hours po. Dahil deserving kang maipakilala ng iyong napakagandang Pera Godmother kay ate ko rin sa studio. Kaya naman, i-deliver mo na yan agad-agad at sumama ka na sa akin sa TV5. Ready ka na ba? Yan po. Let's go! Pera Godmother, where are you doing? Naku, kasama ko ang napakasipag na sinatanyel. Hello, Nathaniel. Nakita ko yan dyan sa Mandaluyong habang ako'y nag-iikot-ikot at alam mo ba yung taga Cavite pa yan, hindi siya umuuwi. Talaga? Dahil mahirap daw yung inipon niya, 2 buwan o 1 buwan bago umuwi yan sa kanila. Ganun? Diyan lang natutulog sa mga kung saan siya abutan, sa ilalim ng tulay, kung saan Totoo man. ba yan? Oh, so ikaw ay ano ba yan, rider ka? Yes po. Motor? Motor po. Full Ay, di walang bubong yun. Walang Wala bubong. po bubong. Oh,
Saan ka sumisilong pagka kung saan-saan ka lang natutulog? Madalas po sa may elevated U-turn, sa may gilid po ng BGC. So may ganun. konting snack siya, bibili doon. Oo. Then makikisuyo habang natutulog, pakibantayan, baka makuhanan ng mga gamit. Oo So nga. makikisuyo. Then kapag umuulan naman po, sa Newport madalas, mga fast food restaurant po. Ganun. So, naghihintay ka pa ng ilang linggo bago ka makabalik ng Cavite. Simula po nung tumaas yung Presyo ng presyo ng gasolina, hindi na po ako nakakauwi kasi hindi na po siya worth it na umuwi para mag-uwian ng daily kasi hindi po sasapat. Talaga ba? Hirap ng ate Kuring, no? Oo, ano ba? Ang dami talagang mahihirap nating kababayan. Pero kinakaya mo naman. Kinakaya po kasi kumbaga pag sumuko ako, wala na. Yun na yung ending ko. Pero kapag lumaban ako, may pag-asa na baka bukas umayon yung pagkakataon sa akin. O hindi ba? Bakit naman hindi? Alam mo, Ate Coring, nung nakita ko siya, nung mismong nagde-deliver siya, naaliw ako kasi nakasmay lang siya, hindi halintana yung pagod. Tapos, yung kamay niyang yan, dyan nakashoot yung yung mga i-deliver niya, nakaganon. So, meron talagang tulong sa kanya, yung kamay niyang yan. Ay, may tulong. Nagagamit mo Yes. pa rin yung kaliwang braso mo. Opo, Di ba? pagka large order po, more on mga 2 or more plastic po. So, yung mga mabibigat po na na mga item, sa kaliwa ko po siya nilalagay para makabalanse po ako lumakad. Ay, ganun. So, ano ka ba? Hindi ka ba natatakot maaksidente? Natatakot po at the same time, pero kumbaga andun po ako sa point ng buhay na pag natakot ka, walang mangyayari sa'yo, hindi ka mag-grow. So, bata ka pa lang, ipinanganak ka ng ganito. Opo. So, bata ka pa lang, madiskarte ka na. Inborn. Nag-start po ako sa palengke ng Imus. Nagtitinda po ng asin. Tapos hanggang sa nakagraduate po ng high school. So, yung paggagawa po ng lumpia wrapper, yung pambalot ng lumpia, nakapagtrabaho po ako doon. Then after nag-pandemic po, naging skeletal po sa palengke kasi hindi pwedeng maraming tao kasi may COVID nung time na yun. So, nag-isip naman po ako na maging freelance na lang po, rider. Start, naglalakad, nakabili ng bike, and ngayon po, nakamotor kahit tulugan po. Oo, ayan, hulugan. Yes. Magkano pang babayaran mo? Bali, awan naman po ng Diyos, 1 taon na lang po, akin na po yung motor. Yes! Mas malaki-laki nakikitain niya ron, Ate Kay. Oo nga. Magkano yung balanse nun? Bali, ang balanse pa po ay 48 pa po yata. Mga 48, Oo. mga ganyan. Oo, Kasi nga. 4K po a month eh. 4K a Opo, month. ang kagandahan lang po, wala po siyang penalty kasi nababayaran ko po siya buwan-buwan, awa ng Diyos. Ay, nakakatuwa. Kasi nga hindi ka umuuwi, talagang sinusulit mo yung kinikita mo. Oo nga. Okay, so, sagot na namin ang isang buwan mo dahil meron kang 5K for you. Diba? Okay, eto na. Diba? Basta 5,000, baka akala mo, 2 lang ha. Nasa sa loob eh. Opo. Ayan. Okay na. Siyempre, Ate Coring, hindi lang yan ang ibibigay natin sa kanya. Meron tayong maraming grocery! Thank you po. Salamat po. Salamat po. Happy Buti siya. naman yung mga hinihinga niya ng tulong para makasilong, Hindi siya tinataboy, di ba? Good job tumutulong sila naman doon. sa'yo. Bali, ang ginagawa ko pong bawi sa kanila, sabi ko, instead na iutos nyo sa iba, yung pag magpapabili kayo ng merienda, iutos nyo sa crew nyo, Sa'yo sa akin na yun na lang iutos, maliit na bagay para makabawi. Ay, bait talaga ni Nathaniel. Sige, hindi ako makatiis. Sagot ko na yung kalahati ng taon mo. Hala? Nathaniel! Anong ibig sabihin nun? Yung 4,000 kada buwan, magiging 2,000 na lang. Opo. O, hindi ba? Opo, salamat Pwede ka na umuwi next O, week? sa bangko ang diretso ng bayad namin, ha? Congrats, Nat! Opo. Ayan, Salamat po, salamat po. mag-iingat ka. Pero Godmother, saan ka na naman mababa ang lipad? Mababa ang lipad. Ano ko, Oo. ito nga nabalitaan ko, Ate Coring, na mahilig ka magpapindot-pindot, massage, di ba? So meron akong surpresa sa'yo bukas dahil isang magaling na bulag na masahista ang nangangailangan ng tulong natin. So ipapakilala ko sa yan bukas.
Ayan, may libre pang masahe. Yes. Maraming salamat ulit sa iyo, Nathaniel, sa inspirasyon. Salamat po. Pagtsatsaga mo sa buhay, inaalagaan pa ang tatay. Opo. Okay, and thank you, Para Godmother. Kung si Nathaniel tuloy lang ang biyahe ng buhay, ang susunod nating bisita ay nasubaybayan ang buhay sa telebisyon ng karamihan ng ating mga kamisis. Mula sa pagiging child star, magaling na singer, ngayon ay direktor na sa Eat Bulaga. Ang, di ba? Ang galing, di ba? Kilala niyo ba kung sino sinasabi ko? Yan, si Ai Seguera. May mga artistang kasabay na talagang lumaki ang buong Pilipinas. Isa na rito si Ai Seguera, isang mga aawit, aktor at musikerong hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang musika. Mula sa pagiging child star hanggang sa pagiging isa sa mga pinakaminamahal na singer-songwriter sa bansa, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang mga awit at kwento. Pero kumusta na nga ba si Ice ngayon? At anong mga aral ang baon niya matapos ang ilang dekada sa industriya? Kumusta po kayo lahat? Para sa mga taong gustong bumalik ang kanilang dating pagmamahal. Di nakasana minsan, di ko kinayang lumaban dahil may iba ka pa. Ayoko nang umasa, pero napatunayan ko pag-ibig mo ay totoo, kaya narito ako bumabalik sa puso mo. Di ko man aminin, ikaw ang sigaw ng damdamin. Pilit bang lumisan, ikaw pa rin ang naiwan. Sa'yo pumapalik ang puso ko saktik, na makita kang muli pinilit kang limutin. Pero sa puso ikaw pa rin, kahit hindi tayo, ikaw ang gusto. Kaya ito ngayon, mabalik sa'yo. Yun! Maganda naman ang kanta. Yes, it's an original song. Napakaganda naman ang kantang yun. Original. It's an original song, yes, Ate Coring. Sinulat namin ni Liza. Talaga ba? Kayong dalawa lang ang gumawa niya? Opo. So, Songwriter ka naman talaga. tsaka siya, sobrang natutuwa ako. She writes beautifully. Wow, ang galing naman. Okay, so ito ang kilala nating Ai Seguera talaga. Kailan ang susunod mong concert? Meron po kaming concert ng Sessionistas. Kung alam niyo yung grupo namin, Sessionistas, meron po kami sa August 22. Pero ako, I think towards the end of the year, meron po kami. Meron Oo, din. meron din ako solo. Ayun. So talagang ang pagkanta, wala na, habang buhay mo na yan. Tsaka ano siya, Ate Coring eh, para siyang hobby na Oo. buti na lang kumikita. Alam No, I really love it. As in, kapag kunyari may trip ako na may 2 weeks ako hindi kumanta, pag uwi ko ng Pilipinas, diretso ako sa videoke. Totoo. Ganon ako ka-adik kumanta. As in, kaya ko 4 na oras sa videoke, ako lang. Kaya ko yan. Totoo ba? Oo, Parang sobra. oxygen mo na, no? Yes, parang pag hindi ako kumakanta, parang kulang ako. Talaga Oo. ba? Ang iba naman, tahimik pag nasa bahay. Ayaw nang kumanta. Oo, Ikaw baligtad. Mahilig po talaga ako kumanta. Saan ka kumakanta sa bahay? Sa banyo? Hindi po. Sa bahay, di ba sa TV, di ba? May mga video kayo dyan sa mga YouTube, ganyan. So, meron po akong ano doon, parang PA system. So, nakakabit lang akong mic. Hindi naman nagre-reklamo ang kapitbahay. Siyempre, ang ganda ng boses mo, no? Hindi naman sila nagreklamo. Hindi naman. Buti naman. O, di ba? May nagdo-doorbell daw, Ate Coring. Ano? May nagdo-doorbell sa bahay nila, tapos nakikijamming kay Ice. Sa kay Lisa. Pwede po makiduet. Pwede po pakilakasan yung Tapos ginagawa niyo. nag-request sa'yo, di ba? Baka naman po may entrance fee sa bahay ninyo. May door charge po. Walang entrance fee, Wala pero yung nga. paglabas meron. May bayan. Exit fee. Alam mo, Ryle, umamin ka na kasi na meron kang ambag sa lyrics nun.
Di ba? Sana po isa Nakaka-relate pong ka ba? karangalan nyo makredit sa isang Ice Seguera song. Alam mo, ikaw si Ryle parang natutunaw eh. Di napansin mo, Laila? Parang si Laila din natutunaw eh. Parang, Oo, hindi ba? Well, Ano ba yung mga kanina kwentong yan? hindi ko mapigil eh. Talaga naglupasay ako dito kanina, ate ko rin. Okay, wait. Ipinapanganak ka bang magaling ng kumanta? Or, ako po, kasi beauty queen ka dati. beauty queen po. Nagsimula po talaga akong beauty queen bilang Little Miss Philippines, no? Pero pag pinahinggan niyo yung mga kanta ko dati, nung mga ganyan pa lang ako kaliit, talagang kahit ako, ate ko rin nagugulat ako na, paano ko naging singer? Oo Hindi nga. ako makapaniwalang naging singer ako. Akala ko magiging komedyante ka eh. Akala ko rin po. Or akala ko ako yung pambato ng Pilipinas sa ibang mga beauty contest. Pero hindi. Hindi yung naging path ko eh. Pambato talaga. Okay, so, hindi mo na naaalala kung kailan mo na-discover, uy, patok to ah. Uy, magaling ako kumanta. Ang mami ko, pinag-aral ako ng voice lessons nung 7 years old ako. Oh. Pero naiinis pa ako noon kasi parang ayoko talagang kumanta. Hindi ko talaga nakita yung pagkanta sa vision eh. But it was my mom who first believed na dapat hindi ka lang marunong umarte, dapat marunong ka kumanta, dapat marunong ka sumayaw. So, pero yung hilig ko sa pagkanta, nagsimula siya nung band breakout nung 90s. Kasama doon yung hilig ko sa pagigitara. Kasi, di ba, nung kabataan ko, pag nagigitara ka, tsaka kumakanta ka, pogi ka eh. Oo. Wala ka sa pogi points yan, O, di ba? hanggang ngayon, ano ba? Oh. So, nahilig po ako. Doon na nagsimula. Nakikinig na ako parati ng radyo. Hindi na pwedeng wala akong music. So, that's how it started. That's how I started loving it. Oo, and then with voice lessons. Pero natigil din po yung voice natigil lesson. Siguro din. mga naka-3sems ako. Ayun. Okay, so talagang meron ng talent talaga. May hilig. May hilig. That's, oo. feeling ko the talent just developed. Developed and with practice came perfection. Yes. Oo, Malaking ganon. bagay talaga po sa akin yung video ko. Oo nga. Okay, so ngayon, busy-busy siya. Kasi hindi ka lang singer, producer of concerts, meron din kayong negosyo ni Wifey, di ba? Opo. Meron kayong production. Fire Nice, yes. Oo. Ano yan? Madalas ba kayo gumawa ng pelikula? Ano yung pinakahuli? Sa ngayon po, nag-start lang kami mag-co-prod kasi bago pa lang po kaming kumpanya. But ngayon, we are developing our series called Never the Bride. Right now, nasa lab po siya. So, we go to Europe para po i-develop yung project namin. Para by the time na mailabas na siya, maganda siya talaga. Talaga? Quality. Opo. Nako ha, gusto nyo lang maglamyerda eh. I wish. Diba? Kasi alam niyo Ate Kuning, kunyari, eto, nandun kami neto lang sa Poland. Kasi dun yung first namin na lab. Siguro kung nandun kami ng 10 days, parang 7 days nandun kami sa lab. The 3 days nag-extend lang kami just to be able to go around. Totoo. Sobrang po talaga busy. Talaga mula morning hanggang gabi, work. Wow, Yeah. obra maestra yata yung balak nyong gawin. Siyempre. Hindi ba? The Filipino Okay. audience deserves nothing less. Yeah, so lalabas sa big screen or Netflix For this muna? one, the series, right now, naghahanap po kami ng mga, it's either streaming or hopefully makahanap ng broadcast partner. But also, we have films na in development also. Naniniwala po kasi kami sa Fire Nice na importante na hindi ka lang basta gagawa ng pelikula, pero importante na, kumbaga, you develop your project with time para masigurado it's the best version of your project. Oh, wow. Baka kailangan niyo Talagang- po ng goons. Ha? Ano? Baka kailangan po ng goons. Parang hindi naman. Parang Why? anak ng goons. Ganun. Pwede ba? Okay, so mula sa pag-produce, eto na, director ka na kung saan ka nagsimula. I know. Anong nangyari? Paano nangyari yun? Nagsimula po ako ng directing sa concerts talaga. That was 2017, 2018. And then, actually, before my mom passed away, she manifested na, uy, sabihin mo naman, mag-direct ka sa 8 Bulaga. Pero ako sabi ko, hindi. Siyempre, mami, of course, you have Tita Pucci and ganyan. Pero last year po, nung ako yung nag-direct ng concert ng The Clones, parang nag-approach siya kasi Ate Jenny and she asked, gusto mo bang mag-direct ng Bulaga? And I'm like, syempre, game! Oo. Pero, iba pa rin yung kaba kasi syempre, iba yung concert directing. I mean, I did TV but it was taped. So, hindi siya live. Iba yung live TV. Iba yung live. Yeah. So, coming in, parang syempre iba yung kaba. But siguro nakatulong po that doon ako lumaki. Well, doon ako tumanda. Hindi ako lumaki. Doon ako tumanda and alam ko yung galawan nila. So,
ang laking tulong. And of course, the Itbulaga Prod people are very, very supportive. Even the people I work with sa control. Nandun pa rin sila lahat? Oh, halos lahat. Halos lahat. Opo. Okay. Kasi mga tito natin, mga lolo na. Yes. Pero mga Pero groovy. Mga groovy lolo sila, Yes, ha? opo. Medyo may asim pa sila, ha? Ay, Ito, Ice, since ikaw po nagdidirect ng Bulaga, may mga times ba na sinasabi mo, gusto ko mag-prod, gusto ko kumanta? Ay, Ikaw hindi. naglalagay sa sarili mo? Ay, hindi. Pag ako ang hirap, hindi ko makati yung sarili ko eh. Kasi, as it is, kapag ako yung nasa booth, talagang, hindi nga ako makabanyo. Talagang, grabe siya. You have to really be focused. So, ano lang naman ako tawag dito, I do my directing once, 1 week every month. Yun. So, talagang, may oras naman para gawin ko yung singing parts ko. 1 week every Yes, of course, it's still the Direct Pucci who's, directing the whole thing. And then, para rin makapag-rest siya. Kasi, a daily show, di ba? Oo naman. So, happy din ako na kahit paano, meron siyang 1 week na she can do her thing, she can rest. Hindi, tsaka para ka understudy. Yes po. Hindi ba kung gusto nyo magbakasyon, di ikaw Oo, naman yun. anytime naman, yes. Pautang naman, laki magpasweldo sa Itbulaga. Tayo naman manghingi ng 5K. 5K for us. Oo nga. 5K ano for lang. us. At Question. si paring R may tanong sa'yo, Kaboy paring bands. Ice. Good afternoon po, Idol Ice. Since sobrang laki na po ng achievement nyo ngayon, from being an actor, singer-songwriter, guitarist, and a director, ano pa po yung gusto nyong idagdag sa bucket list nyo na achievement ngayon? Wow, that's a very good question. Gusto ko maging 6-footer. Ay, pareho tayo! Pwede ba? Pwede ba yun? Hindi, pero honestly, siguro siguro, ma-maintain ko lang itong mga bagay na to. I mean, alam nating lahat, especially sa mga nagtatrabaho sa industriya na to, na itong trabaho natin, hindi siya talaga, hindi mo alam para siyang roller coaster So, happy lang ako that kung ano man yung mga ginagawa ko ngayon, na it's really sustaining me. So, ayun lang yung pangarap ko, masustain lang hanggang sa dulo. Kailangan masaya ka. Ayun. And totoo yan, Ate Guring. Kasi parang ako, tinatanong nga sa akin, parang kasi nga ang daming reinventions and everything. Pero sabi ko, hindi ko siya naiisip as an invention. I just do things that make me happy. Exactly. And kapag hindi ako masaya, okay, hindi para sa akin to. Ayun. Kasi life is short, no? May tanong pa ako. Okay? Sige, pero game yan. Okay. Hindi, ayaw nyo bang magkaanak? Actually, that was our plan. Because of course, we already have Amara. She's 18 now. But Okay. I mean, when Lisa and I first got together, we really wanted to have a baby. Actually, my eggs are still frozen. But the thing is, nung time na sobrang pwede pa namin gawin yon, this was during the time that Lisa was working in government, nagtatrabaho siya sa gobyerno. And alam naman natin, pag nasa gobyerno ka, hindi ka, di ba? And ang problema po sa mga couples like us, hindi pinapayagan dito. Yun po, hindi You pinapayagan can dito. go abroad. The thing is, nung time na yon, kapag mag-abroad kami, you can't just be there for a week. Oo. Diba? Hindi ka pwede isang linggo lang, kailangan medyo matagal. And hindi siya makaalis noon. And of course, lumipas na yung panahon na pareho kaming nasa 40s na. So parang iniisip namin parang wise pa ba na ano. So nagbebenta po ako ng itlog ngayon. Gusto nyo ba ng anak na magaling kumanta? Ayun, yung kanyang mga itlog ay frozen pa. Maliit lang pero magaling naman kumanta. Beauty queen! Beauty queen! Beauty queen! Oh, yes. Magaling kumanta. Yes, Oo. beauty queen. Yan ang pinaka-importante. O, ayan na. Sige na. Pa-XP daw ulit. Okay, XB. Alright. Oo. Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam kong di mo makita, narito lang ako, hinihintay
sa kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin din. Puso pa ba yan? Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating. Wala pa. Ay, maraming salamat, Direk. Ayan na. Tumugin ka na. 5 taong gulang na si Baby Bibo Bryce matinik pagdating sa math. 6, 12, 18. Gamit ang malunggay, etong masarap. Pasta galing Batangas ang may hahain nyo sa pamilya nyo. All these and more sa Face to Face with Ate Corinne. Okay na po siya. Lagay na po natin ang pasta. Pasta natin. Aminin ninyo ha, karamihan sa atin hindi paborito ang subject ng mathematics. Ako po'y number 1, aminado, bobo po ako sa math. Ako rin. Pero ate ko rin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka yayaman kung hindi ka marunong sa math. Lalo na kung magaling ka magbilang ng pera. Ay, doon ako magaling, ate ko. Ayun. Okay. Sino dito gumagamit pa rin ng calculator? Yeah! Dapat ninyong magpaturo sa ating baby Bibo ngayong araw dahil 5 years old pa lang siya. Matindi na mag-addition, subtraction, multiplication, and division. Basic math? Basic na basic yan sa baby Bibo natin from Cavite. Hello, I'm Bryce. You're 5 years old mathematician. Sa murang edad, napapahanga niya ang marami dahil sa kanyang bilis at galing sa pagsagot ng basic math problem. 4 times 11 equals 44. 9 times 10, 90. 6 times 7, 6, 7, 42. Add, subtract, multiply at divide, kayang-kaya niya. Dan. Hindi lang mabilis sumagot, naiintindihan niya din kung paano nakukuha ang tamang sagot. Ano po pinakagusto mo sa math? Division po. Bakit po division? Too easy po. Ayon sa kanyang mga magulang, nagsimula ang interes niya sa mga numero noong 4 years old pa lang siya. Actually, hindi ko po siya talaga naturuan kasi working po ako. Tapos, siguro sa kaibigan niya po manood ng number blocks, doon po siya natuto kasi ano rin po sila ng addition, subtraction, tapos biglang multiplication na po siya. Ngayon yung huli po niya, nagdi-division na po. Talagang kahanga-hanga ang ating baby Bibo mathematician na si Bryce. Alamin natin ang kwento ng batang ito na tunay na Bibo pagdating sa numero. Welcome to Face, Bryce and Mommy Aiza! Hello po! Ang cute! Wow! Bryce! Saan ka hindi nagpapagupit? Hindi niya alam sagutin. Wag mo sabihin sa mathematics ka lang magaling. Saan ka pa magaling? Saan ka pa? Division. Division. Okay. Magaling ka ba sa religion? Yes. Yes. Wow. Ilang taong ka na? How 5 old? po. 5. Wow. Ang ganda ng buhok niya, no? Thank you po. Ang kapal-kapal. Meron na bang itlog diyang mahahanap?
Parang pugad. Wow, okay. Paano siya gumaling sa math? Kailan ninyo na-discover? Una po yan, tinuruan po siya ng daddy niya nung last year lang po, ng addition, tsaka subtraction. Tapos po, nito lang po, nakita ko siya, nag-multiplication. Tapos nung huli po, nagdi-division na siya. Oh. So, tinanong ko po siya, tinry ko po. Nasagot naman po niya yung mga tinanong ko. So, dapat yan Diba merong mga nag-a-assess kung ang bata ay gifted? Oo. At doon pa sila lalong pwedeng i-training. Opo. Oo, dapat sumasali kayo sa ganong organisasyon. Meron po kaming, ito lang din po, meron po kaming napagtanungan. Tinanong po, kasi inassess po siya. Tapos sabi po sa kanya, Mami, ganyan po ba siya ka-advance talaga? Kasi po, kasi kinder na po siya. From kinder, nag-skip na po siya dun sa grade 1. Ah, wow! O, so hindi lang talaga sa mathematics yan. Matalino talaga siya. Bryce, magaling ka rin ba sumayaw? Ayaw mo. Sa mathematics, magaling ka? Yes. Yes, ang bilis ng sagot. Okay, so eto ngayon, ang mga flashcards. He's only 5 years old, please remember, ha? So, sulat mo dyan ang answer mo dito. Okay, ready? Pakita nga ng sagot mo. 15 minus 7, pakita ng sagot. Ayun. 8! Wow! Okay. Okay, this one. What's that? Ay, ang bilis ng sagot! 4! Wow! Ito naman. Tcharan! Multiplication na yan, Ate Corinne. Bakit? Magaling nga daw siya, no? 9 times 9? 81! Wow! Magaling talaga siya. Tsaka meron siyang sarili niyang technique sa isip niya. Meron po siyang parang kinakanta sa May isip kinakanta niya. siya? Opo. Ay, ganon? Marinig Can you naman. sing, guys, the 6 times table? Sige nga, can you sing Yes. it? Okay, sing it. 6, 12, 18, 24, and 30, 36, 42, 48, 54, and 60. Wow! Ang galing naman! Okay, so, pa-experience naman ang balita ko, magaling ka daw mag-dance. Music! Music, please! Yay! Okay, palakpakan! Ang galing naman. Okay, last na lang ito. Last na lang ito. Ano ang sikreto para makapagpalaki ng bata na magaling sa kahit na anong bagay? And in this case, mathematics. Sa ngayon po, ang gagawin ko po ay suportahan ko po yung pagiging mathematician niya. So, naghanap po ako ng mga tutorial center para po mas maging confident po siya sa pagsagot sa math po. Tapos, mahilig din po siya sa number blocks. Actually, dun po siya na mas natuto sa number blocks po. So, kailangan talaga makinig ka sa gusto o hilig ng anak. Opo. At yun ang susuportahan. Yes po. Right? Opo. O ano ibubulong mo? Ano May- daw? Ano daw? Gusto daw po niya ng Paw Patrol. Gusto niya ng Paw Ito, Patrol. opo. Okay. At saka Peppa Pig. Tsaka ano daw? You like Peppa Pig? Peppa Pig. At saka Paw Patrol. Is Peppa O Pig? papadalang kita ng Paw Patrol, okay? I will send you Paw Patrol, okay? Thank you po! Okay, if you come here. Next na! Malunggay lang, may malupit na putahing pasta na ihahain ka na para sa pamilya. Magbabalik po ang Face to Face with Ate Corinne. Try. Isa sa pinakamadaling bilhin sa palengke ay malunggay. Pwede nyo pa nga itong itanim at patubuin sa bakuran
o paso para kayo po'y makakatipid. Kaya may natuklasan si Ryle na recipe sa Batangas pa rin na gamit ay malunggay lang. May panalong pasta ka na. Ryle, hi na yan! May joke ako para sa inyo mga kamisis. Anong pagkain ang mabilis? Fast food. Sopas! Pero anong pagkain ang mas mabilis? Pasta! At yan ang ating ihahain today. Nandito tayo sa Balayan, Batangas sa Haraya at kasama natin si Nanay Remy. Bati naman po kayo sa mga kamisis natin. Magandang umaga mga kabisi. Parang napansin ko po kasi yung menu nyo kakaiba. Ang focus namin is more on healthy, organic, and from farm to table. Ang dami na kasi ng mga sakit. Opo. Di ba pag minsan ang kinakain natin puro na lang mamantika, processed food. Yes. So, parang it's about time na ang mga tao ay maging conscious naman sa kanilang kalusugan. So, kaya yung mga menu namin is more on may mga calorie counts. Ang galing. Para mas conscious yung mga tao Tama sa po. sa food. Alam ko may kasama po tayo ngayon. Welcome, Chef EJ. Chef EJ! Hello po. O, bati ka naman sa mga kamisis natin. Hello po mga kamisi. O, Chef EJ, ano ba ang ating ihahain ngayong araw na ito? Malunggay, pesto, pasta. Chef, Mami Remy, ano ba ang mga ingredients na kailangan natin para sa pasta na ito? Pasok! Posing po. Meron po tayong pasta, oil, garlic, malunggay, tuyo, salt and pepper, and Italian herbs. Okay, paano po natin ito sisimulan? Okay po. Lagay po tayo ng oil, olive oil. Lagay po tayo ng garlic. Then, lagay na po natin yung gourmet tuyo. Then, lagay na po natin yung malunggay. So, ang malunggay pala, pesto. Pwede mo siyang gawin ka. Oh. Ano lang din siya, olive oil din ang kasama niya. Pwede na rin po natin ilagay yung mga herbs. Salt Salt. and pepper. Then, mix. Okay na po siya. Lagay na po natin ang pasta. Pasta natin. Yes po. Kung sakali wala tayong ganyang klaseng pasta, ano yung mga ibang pwedeng pamalit? Canton? Hindi, joke lang po. Pero ano pong pwede pamalit kung sakali wala? Pwede po. Linguine. Linguine. Yes po. Okay na po siya. Patayin na po natin ang apoy. Then, set aside na rin po. Sarap niyon. Pesto, tapos may tuyo. Plating na po tayo. Oh. Grabe. Parmesan. Ay, alam mo, meron akong trivia sa Parmesan cheese. Alam niyo ba kung sino po nag-invento niyan? Sino po? Yung great-grandfather po ni Miss Corina Sanchez. Darn. Kasi farmer po siya. Okay. Kaya naging Farmer Sanchez. Ito na po ang ating malunggay pesto. Grabe, ang ganda. I think it's time para mag-taste test po tayo. Let's try. That to you. Saan po nanggagaling yung spice? Yung tuyo, no? Sarap! Kasi alat muna. Maya-maya, kukurutin ka ng anghang. Alam nyo, ito, mura lang, masustansya pa. Babantayan nyo lang kung may kadate kayo, yung ngipin nyo, ha? Kasi sigurado di ba? May maiipit at may maiipit. Sige na nga, patikimin mo na, tapos smile, everybody. Dahan-dahan lang po sa pagkain kasi malakas po itong makatinga. Pero masarap po talaga to. Ate ko rin, kamusta naman po ang feedback nyo? Meron siyang tuyo or anchovies? May tuyo po siya. Tuyo. Ayun. Masarap kasi may tuyo. Kompletos recados tayo dito sa studio, ha? May kantahan na, may sayawan, merong aliwan. Busog pa kayo. Hindi ba? Masyado kayong siniswerte. At pwede rin kayong swertihin. Sa mga nanunood sa bahay,
Kung gusto nyong maging parte ng aming audience, iscan na ang QR code sa screen nyo ngayon. Scan na! At hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas! Hindi kayo mabibiktima sa mga scam na yan dahil sagot ng aming mga bisita ang mga paraan para maging safe. Yung tinututukan po namin, prevention. Baka heto na ang solusyon sa mister mong malakas humilik sa alagang Ate Kuring. It can be dangerous pagka masyado siyang malakas. Isa na namang produktong Batangas na magbibigay ng lasang pang Batangas. Longganisang balayan sa Ihain na yan. Ito ang Face to Face with Ate Kuring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face to face, issue ay harapin. Face to face, solusyon ay hanapin. Face to face, problema ay ayusin. Sa tulong ni Ate Kuring. Face to face. Olive oil sa Smile. Baka naman may extra pa po tayo. Olive oil. Olive oil. Uy, masarap yan, malunggay, rich in vitamins, antioxidant, Problema ay maraming cure. maiwasan. Swerte at kabuhayan, hirap mong makamtan.